Good afternoon. I'm Richard Ramos Jr. from BSIT 3A, and I'm gonna show you the installation of MongoDB and PHP. So, first of all is punta ka sa site ng official documentation ng MongoDB. Yan. So, pinitin mo to. Or sabihin na natin download na lang. Ayan, community server download. So, ito scroll down ka lang. Yan. Tapos, download mo na. Since na-download ko na siya, hindi ko na siya ulit i-download. So, papakita ko na lang sa inyo. Ito yung magiging kakalabasan pagkatapos nyong mag-download. It's a MongoDB Compass. So, after that, syempre, magda-download tayo ng PHP. So, sa tayo mag-download ng PHP, punta tayo sa official documentation ng PHP, which is php.net. Then, pili kayo ng kahit anong version nyo dyan. 8.3, 8.2, kayo bahala. Pero ako, mas gusto ko is 8.1. Why? Kasi, ito, bring up ka lang itong topic na to. Kapag nag-download ako ng extension sa MongoDB, extension, PHP driver extension, tapos ginagamit ko PHP 8.2, tapos in na, kino-config ko na, then lalagay ko sa may configuration file, is ganito yung lumalabas. So, papakita natin. So, bago yan, kailangan mo natin pala mag-download ng SAMP, no? So, yung SAMP na yun, madadownload natin yun sa official documentation ng SAMP. Kaya rin bahala kung saan nyo anong version nyo i-download yung SAMP. Pero para sa akin, mas prepare ko na 8.1 kasi yun yung di nag-error sa akin, no? Then, ayun, naka-download na ako. Open tayo ng SAMP. So, check natin yung version ng ating PHP. O type lang natin php-v. So, may error ako dyan, no? php_mongodb.dll. So, yung error na yan is ito yung kaninang tinry ko na i-upgrade yung 8.1 PHP from 8.2 PHP. So, gagawin natin, babalik lang natin yung dati nating files. Kasi ito yung pinalitan natin. Gawin natin is yan. Delete natin yan, then rename natin to. Rename natin to ng PHP. Kasi andito yung dati kong files na may gumagana, no? Na nababasa niya yung PHP extension. So makikita natin yung extension. Ayan. Finish ko siya dito, no, yung dinownload ko na 8.1. So saan nyo madadownload to? Syempre dito sa pecl.php.net. Hanapin nyo lang dyan yung version ng PHP nyo. Kunyari, PHP nyo is 8.2, 8.1 is kayo na lang balang pumili dyan. So, 64, kung 64 yung type ng nyo, ng system nyo, desktop, then thread safe. Lagi yung pipiliin itong thread safe. Then, ito yung dinownload ko, ito. Itong 8.1.
So kasi yun kasi yung gumagana sa akin eh. Pagka inaano ko yung ibang PHP na ano, is hindi gumagana no. Then ibabalik lang natin sa dati yon. So pagkatapos ko mag-download ng extension, is kinopy ko yung .dll php underscore mongodb.dll. So nilagay ko siya dito sa extension folder ng SAMP. Then kinonfig ko tong where is ito PHP. Ito. Kinonfig ko yan. Hinanap ko yung extension is equals to PHP. Where is that? Scroll down tayo. Or mas maganda siguro kung ito. Ito siya ano. Saan ko ba siya nilagay? Ito. Inad ko tong extension na to. Extension equals to php underscore mongodb.dll. So, save file natin yan para make changes. Ngayon, is pupunta na tayo ngayon. Expand na natin yan. Pupunta tayo sa SAMP. Start server natin. So, bago yan, is-check natin yung PHP version natin. Kasi kanina, PHP version natin is 8.2. Dapat 8.1 na to ngayon. Yan. Nakita niya, nabasa niya yung 8.1. So, gagawin natin, click natin itong admin sa page or a page. PHP info. Titignan natin kung meron ditong MongoDB. Tingnan natin kung ayun. Ito to. So, nandiyan na siya kasi nga yung extension na dinownload natin is nilagay natin sa extension folder ng SAMP. Then, kinonfigure natin siya, binasa natin siya dun sa my configuration file. So, that's okay. That's ano na. Download na lang kayo ng Composer if gusto nyo gumamit ng Laravel. So kung nakagawa na ako ng first Laravel ang gagawin na ito i-browse na lang natin to. Ay hindi yan. Ito since ayan yung nag-install ako, Composer create project Laravel / Laravel example app is may nag-highlight dito na parang warning or cannot use Laravel latest version 11.1 as it requires PHP 8.2 kasi nga PHP natin is 8.1. So ang nag-download lang ng Laravel sa atin is version 10.3 which is siguro okay naman to or baka may mga bagong features lang yung version 11. So okay pa rin naman siguro to. Then next natin na gagawin is change directory tayo sa ating project. Sample app. Then gagawin natin is run natin PHP artisan serve. So this will be our running server. HTTP 1.7.8,000. Check natin yan. Ayun, nandito na siya. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo guys. Subscribe na lang guys. Thank you.